Mahaba-habang usapan ito mga kababayan. Mahaba-habang usapan. Oh, lalong-lalo na kung ang ating maririnig ngayon mga kababayan ay si Renato. Babalur, yes mga kababayan. Mukha. Hoy Nato, kumusta na pala yung ano? Di ba nabato ito sa mukha mga kababayan? Tinamaan. Nung rally mga kababayan, tinamaan ng bato sa mukha, duguan. Absuelto siya mga kababayan, hindi siya nahuli. Ang mga kasamahan lang niya nahuli doon sa ano mga kababayan, na nanggulo sa rally. In-interview siya ngayon ni Ted Filon mga kababayan. Si Ted Filon na, okay na sana Ted Filon. Kaso nga lang mga kababayan, ewan lang natin ha, parang bilib na bilib ito si Ted Filon mga kababayan dito sa grupo nila Renato Babalu. Ito Makabayan Black mga kababayan, palagi niya yung binibida. At ang masaklap pa nito mga kababayan, bagamat anti-Marcos, ha? Itong si Ted Filon mga kababayan, ngayon mga kababayan mukhang gusto rin niyang panagutin si VP Sara. Sige, Ted Filon, believe kami sa'yo pero 50-50 lang. Believe kami sa'yo sa pagbira mo sa mga Marcos, pero ang kalahati, hindi. Dahil sinasali mo si VP Sara. Parang nagkasundo sila ni Renato Babalu mga kababayan eh. Nabagamat, kailangan panagutin si Marcos, dapat isali rin si VP Sara. Panoorin niyo po ha. Ito lang po, kausapin natin to ng ating malaman kasi po mga kapatid, meron pong nakaschedule na grand rally. Grand rally na naman mga kababayan na hindi sila hindi makasigaw ng Marcos resigns, Lord. On November 30, Bonifacio Day. Pero, mga kapatid, before that, meron pong mga series din ng events. Kanya-kanya rin po itong mga rally bago po mag-November 30. Eto mga kababayan, no? The same people. Grupo ni na Renato Babalu. And then, grupo ng Vice Ganda mga kababayan. Kasama yung Kiko Aquino mga kababayan na parang si Pinodilo. Apo ni Curicong Aquino. Isa lang ang mga kababayan. Common sa kanila. Ayaw nila sa kay VP Sara. Etong grupo ni Renato Babalu mga kababayan ang pinoprotektahan. Ito kasama ng mga kabayan Black. Sila tambaluslos! Tapos ang grupo ni mga kababayan doon sa Kiko Aquino, si Vice Ganda, ang pinoprotektahan si Bangag mga kababayan. Pero pareho silang anti-Duterte. Kaya ayaw din nilang maghalo sa isa't isa mga kababayan. Ang tanong lang, pwede ba hong mag-isahin na lang natin to? Wala na hong luneta. Sila nga ayaw magkasundo. Pag-isahin. Lord, hindi nga makasigaw ng Marcos resign. Ang sigaw nila mga kababayan, Sara resign. Lord. Luneta or EDSA Shrine sa EDSA, kumbaga po, regardless kung ano Sige. ang kulay mo, dilaw, pink, pula, orange. Ayaw nila. Dahil ang sigaw nila mga kababayan, resign VP Sara. Mas takot sila mga kababayan na mamuno ang isang Duterte kaysa sa isang Marcos. Yellow green ba? Confused! Violet? May violet ba? Orange yata. Yellow green mga kababayan. Mukhang malabo yan. Yellow, tapos pakipahalo sa green. Green ni VP Sara. Tayo ba mga berdo? Ay, ano tayo mga kababayan pala no? Di ba green si VP Inday? Mga berde tayo mga kababayan. Berdugo! Mga berde ang dugo. Ito mga dilawan. Mga birdie tayo mga kababayan. Don't touch our birdie ha. Si VP Sara ang aming birdie. Green. Nagpatayo ng... Green lantern. Pag orange? Ano yun? Wala pa naman nakikita. Anyway. Si Bangag, pula. Ito po, kausapin lang po natin. Pulangaw. Mismo po, isa po sa mga punong abala dito nga po sa paghahanda para po sa malawakang pagtitipon na ito para ihayag ang ating pagkukondit. Mas gusto nga sana nating sumama mga kababayan doon na lang sa INC na rally, di ba? Mas maganda doon mga kababayan no. Sana open din mga kababayan sa sa mga taong hindi INC. I-welcome siguro tayo no. So natin makisali doon tapos diretso ng Malacanang. Doon talaga sisigaw mga kababayan, magmarcha doon. Sa malawakang korupsyon sa gobyerno, ang pangulo mismo ng grupong Bayan. Bayan! Yes, magandang umaga. Bayan! Shortcut yan mga kababayan na sa si Babaluyan. Bayan! Babaluyan! Ito na ang ating guest mga kababayan. Si Bayan muna. General Manager. Wow, General. Parang General Renato Babalu. Reyes, mga kababayan. Hello, magandang umaga po. Pasok! Ted, Chacha, at ating mga taga-subaybay.
Ang baba ni Renato. Ano na pong latest update dito sa November 30 rally? Napagkasundoan na po ba ng mga conveners nung baha sa Luneta at nung mga trillion peso March conveners kung magiging isa na lang po ang venue on November 30? Sige, pag-isahin natin. Merong dalawang anunsyo na nangyari bago mag-undas. Yung grupo na nag-organize ng Luneta, yung Kilusang Bayan kontra Purakot. Kilusang bayan, basta mga ganyan mga kababayan eh. Ano na yan eh? Yung mga makakaliwa mga kababayan, mga NFA rights, Diyos ko Lord. Nagpahayag na merong pagkilos na malaki sa November 30 at hinahangad na maging mas malaki compared to September 21. Kasi nga yung September 21, Mas mahaba din. mula lang na pagkilos pa lang yun eh. Dapat lumaki, dapat mas malakas. Eto mga kababayan, pag presidente na si VP Sara, aktibong-aktibo na naman ito. Aktibong-aktibo. Araw-araw na naman ito mag-asik si Renato Babalo. Mas maingay pagsapit na ng November 30. And I understand also the Trillion People March. Anong sabi mo dati, Renato Babalo, hoy, ng September 21? Hindi naman ito anti-Marcos rally eh. Hindi tayo mananawagan na bumaba sa pwesto si BBM. Wow, Babalo. Also made an announcement. Hanep ka naman, Babalo. Bago din magpunta, ito ay pagkilos naman sa November 30 sa EDSA. So, right now, merong dalawang nag-anunsyo na, dalawang nananawagan, at mukhang kailangang mag-usap pa, tuloy-tuloy na mag-usap, upang mabuo yung pagkakaisa. No? Never kami makiisa sa'yo, Babalo. Hanggat hindi kayo sisigaw na Marcos resign. Pero kahit pa sisigaw na sila na Marcos resign, mga kababayan, gusto nila, Sara resign din. Sa makatwid, mga kababayan, lahat gusto nilang pag-resigning. Ganyan itong grupo ni na Babalo. And then, sige Babalo, what if pag-resign lahat? Sinong uupo? Ikaw? Parang kami presidenteng mahaba ang pasensya. Mahaba ang kaalaman sa rally. Sino ang uupo nato? So maging komunista na kami. Lahat na mga kababayan, para na tayong North Korea nito, Diyos ko Lord. Sa totoo lang, secondary issue yun dun sa mensahe. Ito sinababalo mga kababayan, no? Yung mga rebelde, ganyan. Wala naman talaga yung paninindigan mga kababayan. Front lang nila yung kunwari, nakipaglaban sa bayan, ganyan. Sila mismo mga kababayan, mga kurakot yan. Dahil ang ginagawa niya, hinuhut-hutan mga kababayan ang mga negosyante sa kanayunan. Hindi nila iti-take over yung gobyerno. Never. Dahil ang sole purpose nila mga kababayan, coexist with the government and then manghuhutot, extortion mga kababayan, yung mga NPA na yan. Naging kasangkapan itong mga makakaliwa na grupo, mga realista. Legal fronts sila. Kaya huwag kayong magpauto. Numero 1 yung mga mga kababayan, mga kurakot din. Galit lang yan sa kapwa kurakot in short. Eto, ano ba kabuhayan yan mga kababayan? Bakit ang yaman yan? Etong kanilang mga anak mga kababayan, panay nag-aral sa abroad at ang luluho. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa mga makakaliwa. Oy, Ted Filon, huwag kang magpauto dyan. Kami alam namin ito mga kababayan, yung nakatira sa probinsya. Alam namin kung paano nananalot yung mga NPA na yan. Nang huhut-hut. That is a very clear form of corruption. Ano ba ang dala nating mensahe sa araw na yan? Lahat tayo naman ay nagkakaisa. Hindi kami makaisa sa inyo mga babalo kayo. Dapat managot. Mabuti, no? Mabuti yun. Ang sa atin lang ay kailangan din nating ilinaw sino ba itong mga sangkot. Ay, linaw natin. Dapat kasama si Sara. Yan ang gusto nila mga kababayan. Two birds. One stone, two birds. Two birds in one stone. Panagutin. At huwag mag-alinlangan na pag sinabi nating lahat ng sangkot, lahat. Pati ikaw. Mula yun sa tuktok. Mula sa pinakamataas na opisyal hanggang doon sa mga alipores niya. So, I think the differences would pertain. Ang tanong dito mga kababayan, bakit nila isasali si VP Sara? Isa nga si VP Sara sa mga nag-expose niyan. Natinabang ba si VP Inday sa flood control? Wala. O nakatuon dun sa hanggang saan ba natin dadalhin? Saan natin dadalhin yung galit natin? Galit mo. Ulul ka. Saan natin idedireksyon itong namumuong
pagkadismaya at Kami dismayado, mukha mo palang dismayado na kami, Nato. frustration at galit ng publiko Mm. dito sa korupsyon. Okay. So, malinaw dyan po sa sinabi ninyo na meron talagang hindi pagkakasundo yung dalawang grupo, yung po mga nag-organize ng Luneta at Kahit pa lang mga kababayan, tatlong grupo yan sila ha. Grupo ng mga Marcos Bangag mga kababayan, grupo ng Dilawan, grupo ng mga babaluhan, mga pulahan. Sila mismo, hindi nagkakasundo mga kababayan. Dahil may kanya-kanya yung mga interest mga kababayan. maging yung mga nasa EDSA. Hindi na po ba ito maaayos pa? Ay tayo po ay always optimistic, no? Yung Optimistic sa mukha mo. maaring hindi pagkakapareho. Tawagin na lang ho natin hindi pagkakapareho sa ngayon. Natural, Hindi rin kami papayag na pareho tayo. Lalo na sa itsura. Yan po ay naaayos naman. Mukha mo pa lang, hindi na Kasi nga po, pareho. ano ba ang magtitimbang dito? Hindi ba yung greater public interest na gusto na magkaroon ng isang malaki at malakas na Malakas at mahaba. pagtipon at Matulis, no? Mababa. pagpapahayag against corruption? And I think Ay, nako. yung mga kabataan, they have already shown us the way. No? Sabi ng mga kabataan, no, October 17, hanggang kay Marcos to, hanggang kay Duterte. Ito na ang chance sila mga kababayan na ito ang sinasabi ni ka Eric mga kababayan. Nagagamitin nila ang opportunity ito mga kababayan na mang-recruit. Kawawa dito mga kababayan ang marirecruit dahil gagamit sila ng legitimate issue ng bayan mga kababayan para mangulol. So, Oo. hanggang sa bulok na sistema, yung Mukha mo rin, Nato, bulok. Lalo na yung pinaglalaban nyo. Typical na bulok talaga mga kababayan. tinutuligsan natin dito. And I think yun ay mahalaga. No? Kumbaga, mahirap ng sabihan yung mga tao na hanggang dito lang dapat ang galit mo. Hindi ka dapat lumagpas dun sa gusto mong ihayag. Di ba kayo? Sila mismo mga kababayan ang nag-umpisa niyan. Ang sabi niya mga kababayan, wala namang, hindi daw dapat manawagan ng Marcos resign. Bakit pinipigilan mo? Babalo. Hindi na nga po ganun ang nangyayari. No? Napakalawak na ng problema. Dati mga kababayan, bawal daw. Bawal daw sumigaw ng Marcos resign. Diyos ko, nag-rally pa kayo, tapos hindi nyo, kakastiguhin yung pinakaulo. Problema na, yung binabati ko. Ulol. It is inescapable. Hindi maaring makaligtas dito yung pinakamataas Oo. na opisyal ng bansa. Oo. Kana to, pwede ba straightforward answer po? Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Yung isang grupo, yung mga organizers, yung mga kabataan sa Bahasa Luneta, ang gusto nila mula sa tuktok from Marcos, Duterte, pati po yung ilan pa na nasa ibaba nila. Ayan, dapat mga kababayan, mapanagot. no? Sa kabilang banda, yung mga conveners po ng EDSA, may Trillion peso march. march, Oo. Ang meron pong mga ayaw pangalanan sa Bawal daw isigaw ang Marcos resign. Tapos yung isang grupo, bawal isigaw ang Romualdez resign. Dapat si Zaldico lang mga kababayan. Parating na. At Duterte. November 30 rally. Ganun po ba yun? Tama po bang pagkakaintindi Hunghang. namin? Mga hunghang. Hindi mo kasi pare-pareho. No? I can't really speak for the group na nag-organize sa EDSA. Pero maaring within them, maaring meron pang pag-aalinlangan na pangalanan natin itong mga talagang may sala dito. Maaring meron ding factor na this is an ongoing discussion sa madla, no, na kapag binatikos ba natin ang pangulo ay ito ba ay pagkampi o pakinabang nung ikalawang pangulo na Vice President? Yan ang kinakatakutan nila mga kababayan. Yan ang kinakatakutan nila. Ito ba ay endorsement ng Sara Duterte for President? I don't think dapat Na kapag mananawagan sila ng Marcos resign, baka si Sara Duterte ang makinabang. Babalo talaga. ang framing. No? Huwag nating ilabusaw. Kaya confused. Kagaya ng itsura ni Renato mga kababayan, ganyan sila ka-confused ngayon. Yung issue or wag Ano natin ba hayaan talaga yung ang takot gagawin dun sa natin? paglakas ng mga Duterte na pipigil sa atin na i-call out, patikusin yung kasalanan ng Pangulo. No? Pareho naman sila dyan na mayroong pananagutan sa corruption at dapat ding ilinaw natin yan sa publiko. Sige, ganito para medyo mas malinaw, no? Mas madiin ito. Okay, klaruhin lang po natin ito. No? Yung pagbatikos kay Marcos ay hindi pag-endorso kay Duterte. Tama po.
Malinaw po yun. Wow, oh. Dito sa Pangulo ay Ang bilis, endorsement sa ikalawang Pangulo. Okay. Yes na yes. Oh, ganyan talaga. Eager na eager si Renato. Inaklaro namin na hindi ito pag-endorse ni Sara Duterte. Natural. Coming from you, Pag babalo. sinabi natin No. lahat ng sangkot dapat managot, Mm. oo, dito pinag-uusapan natin panguluhan pati ang Vice Presidente. Down the line. Bakit sinasali mo? Ito na sinasabi natin mga kababayan. Bagamat natutuwa na tayo kay Ted Filon na okay na sana Ted na humipiyak ka o parang umuputak ka laban sa mga Marcos. Bakit isasali mo si Sara? Kagaya nung fourth with na impeachment mga kababayan. Down the line po, Mm. lahat po sila part ng system at sila ang nasa tuktok nitong bulok na sistema. Kapag, Mas bulok ang kapag itsura ako mo. pumunta ng Luneta sa November 30, pwede kong sabihin Oh, pupunta ka Ted? Ano sasabihin mo doon Ted? ng malaya na dito dapat managot si Marcos kasi panahon niya. Pinirmahan niya itong pinakakurap na budget. Dapat managot ang Duterte administration. O bakit? Bakit sinasaling nyo ang Duterte? Ungas. Move on na girl. Oh boy. Move on na kayo sa mga Duterte. Ito okay na sana si Ted Filon mga kababayan Pero move on na sa mga Duterte please. Kung ayaw nyo kay Sara, sino? Sino ang alternative nyo Ted Filon? Wag nyo sabihin si Risa Hontiveros. Diyos ko Lord. Panahon din ng Duterte Duterte administration pa rin ang sinasabi, nagsimula ito pamamayagpag ng mga kontraktor, etc. Ay, Pati Diyos rin ko. po itong sinasabi Naniniwala kayo sa mga pangungulimbat, no? Oh, Sa ay, nako. sa confidential fund. Confidential fund na naman. Matunawan naman kayo dyan. Matunawan naman kayo dyan. Pwede po, dapat lang sabihin yon sa ngayon, kasi nga nakikita na natin, ito na yung nangyayari, who is on top of the whole thing. And dagdag ko lang po, Manong, if we don't call out the Marcos administration, anong aasahan natin na accountability ang Bakit wala kayo na-call out nung last time? Ngayon, asahan na natin mga kababayan. Malinaw na, dalawa ang kanilang panawagan ngayon. Marcos Duterte resign. mangyayari dito? Mm. Kailangan po talagang diinan sila para may managot dito. Diinin, lalo-lalo na ang pulis. Mukha mo palang Renato, matatakot na sila. Baka Sige. matusok dyan sa Hindi ka po makakasuhan yan, Renato. Illegal possession of deadly weapon. built-in sa itsura. So, sa Luneta, pwede ko sabihin yon. Pwede, sige, sabihin mo, Ted Filon na Marcos Duterte resign. Panagutin. Hindi nyo Pwede po. hindi nyo na pagkakasunduan nitong trillion group na ito Trillanes ay Group. doon sa inyong usapan, pagpunta natin sa EDSA Shrine, ano ang bawal kong sabihin? Ayan ang hindi pa ho Wala. malinaw. Wala mga kababayan. Ito na mga hypocrites mga kababayan. Itong mga sinasabi nilang, press freedom of speech mga kababayan, dapat itaguyod tapos mayroong bawal sabihin. Ano ba tong mga ulol na to? Parang mga kababayan, mga double standard. Mas malala pa sa double standard. Hypocrite. Agam-agam. Sabihin na lang ho natin munang agam-agam. Aha. Agam-agam sa yung ang baba mo may agam-agam. Na baka naman yan ay ma-take advantage. Sabi ng iba, baka ma-take advantage ng mga Duterte supporters. Ayan na mga kababayan, yan ang concern nila. Critical thinking. Mula sa mga tao na I don't think papayag. Critical thinking pang i-hijack itong anti-corruption movement at dalhin don't worry na nato babalo. Hindi namin yan i-hijack. sa ibang direksyon sa pakinabangan ng mga Duterte. I don't think that is going to happen. Takot ka, babalo. May pangamba man po. Kami na po nagsasabi na huwag tayo pong matakot na sabihin yung Oy, kung ikaw lang nandun Renato, matatakot kami sa itsura mo pala. totoong Akala natin pa. Di ba tapos ang undas? Bakit may tik-tik dito? Bakit may maligno? Mga lamang lupa, mga kababayan. Naku Lord. pananagutan dito. Bakit And, ito mga kababayan, huwag tayong, itong kumbaga, ito kasamahan ito ni na ma-overcome mga kababayan, kasamahan ito ni na anong tawag diyan? Ni Percival. Tingnan niyo mga itsura mga kababayan. Diyos ko. matabunan noong pangamba na ay naku makikinabang na naman dito ang mga Duterte. Hindi po ganoon ang tunguhin ng ating mga kababayan at hindi sila papayag na mangyari yun. Taumbayan na naman. Hindi daw papayag ang taumbayan. Sino ba taumbayan na to? So, sa inyong pag-uusap, sa inyong dialogo nga, para magkaroon na ng pagkakaisa, no?
Sa Pagkakaisa. November 30. You wish. Wala nang dalawa pang venue ng malawakang pagkondinang ito. Doon sinabi nyo na sana walang bawal. Hindi pwede mong batikusin si Marcos at si Duterte. Sila ang ayaw pumayag. Klaro ba yon? Sila ang ayaw pumayag. Sa kanila, lahat ng sangkot managot pero no mention of names. Bawal daw mag Marcos resign. Ang may sabi niyan, mga kababayan, ha, yung ano ni That is a Apo ni Kiko, Apo ni Aquino. I don't Tingnan niyo think mga na animal. Lahat ay ganun ang pagtingin na pigilan natin. No? Maaring may ilan, maaring namang merong sasabi na sige, sabihin na natin kung anong dapat sabihin dito. And I think that is a subject for continuing discussion. Ibig sabihin po, walang nagsasara dito ng pinto. Walang nagsasara ng pinto. Hanggat kaya po natin na Magsasara ng pagkaisahan Baba. ito at gusto nating makita na mabuo yung malawak na pagkakaisa. Sa totoo lang po, pagkakaisa. Ay, nako. Coming from you, you idiot. November 16, 17, meron din yatang ibang kikilos, no? At meron Mga INC. Mas mabuti pa doon tayo, sasali mga kababayan. din silang Kaso lang, na yan gusto rin nilang sila lang dahil gusto nilang i-show ang kanilang force. Sana nga, mga kababayan, kahit INC lang, makaya nilang, pag-resignin si Marcos. Talagang, clap na talaga mga kababayan. Kapag ganyan, mapag-resign nila si Bangag mga kababayan. sariling panawagan, hindi ba yun ay dapat challenge na sa atin na magkaisa tayo at sabihin na natin kung ano yung nararapat Sabihin na ninyo na Sara resigns, Lord. sabihin sa puntong ito dahil nga po yun ang hinihingi ng sitwasyon Walang mangyayari po dito sa ating pinaglalaban kung hindi natin tuturulin kung sino ba yung talagang sanhi, pinagmumulan ng sistema ng corruption sa ating bansa. Okay, hindi naman kaya maliban doon sa usapin na baka may mang-hijack dito, no? Takot sila mga kababayan. Sa protestang ito ng mga Hijack na. pro-Duterte ninyo, sakyan, kung merong Ayaw, gusto nilang magkaisa mga kababayan pero ayaw nilang sumali ang mga Duterte. Oy, yan ang pagkakaisa nyo. Sige, magkaisa kayo mga reject. ng pananagutan nila Marcos ay usapin na ng 2028 presidential election. Sa pananaw at kaisipan ng iba, parang may kaugnayan na daw umano ito na ngayon pa lang may mga nakikipag-aliado na bahagi nitong grupo diyan sa trillion pesos march na iyan na ayaw ma-offend ang kasalukuyang administrasyon sa posibilidad ng mga alignment na sa panguluhan na pambansang halalan sa 2028? Well, I cannot confirm kung ganoon ang thinking, pero ang atin lang po masasabi dyan, wag sanang maging major consideration ang anumang usapin ng eleksyon sa kasalukuyang laban sa korupsyon. Malayo pa po yung 2028. Ang laban po natin ngayon is Laban, puro laban. Mga babalo na yan. how to hold these officials accountable at hindi dapat primary or major consideration ang anumang election alignment. Hindi pa ho yan ang usapin sa kasalukuyan. Ang kailangan po dito mabulat-lat natin, ma-expose natin lahat ng mga may kaugnayan and that leads to Malacanang. So be it, hindi po dapat maging konsiderasyon ng eleksyon sa ating pagpapanagot dun sa mga corrupt government officials. Ang problema dyan mga kababayan, alam na natin itong mga babalo itong mga kababayan, di ba? Di ba ang kanilang amo, tambaluslos mga kababayan? Tsaka, sino ba mga kakampi ng tambaluslos bangag? Sama-sama silang babangag muli. Kapag ang ganito mga klaseng mga babalo mga kababayan magrarally, baka mayroong ibang plano mga kababayan. At susugurin nila si Sara Duterte kung saan nakatira. Pwede nilang kuyugin mga kababayan itong mga babalong ito. Kaya kung mayroong rally, dapat wala si Sara Duterte dyan mga kababayan sa Maynila. Baka madamay si Sara. Mga hudas ito mga kababayan At ang mga alignment ito mga kababayan, pwede papuntahin nila mga NPA mga kababayan. Hindi natin sinasabing siya ha. Pero yung mga NPA, pwede makisali sa rally and then kukuyugin si Sara. Yan ang delikado niyan. Kaya wala tayong tiwala dito sa mga babang ito mga kababayan. Sige. So, itong rally sa Luneta, ang mahirap kasi nga dito yung magbansag, dito yung mga magugulo. Dito yung posibleng yan ang magugulo. Yan
duguan na nga ito. Friendly fire daw yun mga kababayan. Violente. Yun ang gusto nating nga maiwasan, di ba? Lalo na yung mga magulang no, na gustong papuntahin ng mga anak nila o sila mismo kasama ang kanilang mga anak o mga apo na dumalo dito nga kasi pinag-uusapan natin dito, bayan na. Wag na, mga bata, iwan na lang sa bahay. Mainit din. Yung mga na lang, matatanda. Natin malilinis yung ganong uri ng maruming kaisipan na kanato dito sa Luneta. Ay nako, dyan ka magtatanong, Ted. Madumi din yan eh. Ito mga rally ni Nananato, babalo mga kababayan, mararahas. Sa group muna na mangyayari nga November 30. Well, ang pagkakaalam ko po ay magkakaroon po ng formal na anunsyo bukas, kaugnay ng final venue for November 30. We are considering, of course, Luneta. There could be also other possibilities, no? And we are not close to having a common rally on November 30. At we are aspiring na magkaroon ng pagkakaisa. And I think yung paraan para mapanatag ang loob ng mga tao, siyempre, ang mga pagkilos po na ito, number one, these are organized actions. Ibig sabihin po, organized. ito mga kalat-kalat, bahala ka sa buhay mo, kanya-kanyang kilos. No, organisado po ito. At yung pagiging organisado Ikaw man lang ang kasama nato, bahala ka sa buhay mo. ng mga pagkilos, whether you're in Luneta, whether you're in EDSA, yan po ay palatandaan na magiging maayos ang mga pagkilos na ito. Hindi po ito chaotic, no, o magugulo lamang ng mga tao. May programa, merong mga organizers kilala, publicly known, walang nakatago ang mukha, no? Lahat po kilala nyo, no? Pero kung ganyang mukha lang naman, Renato, itago mo na. Dala ka ng Renato, face mask. Sino-sino sila at ano yung pinanindigan nila. At yun ang ating assurance na magiging maayos ang mga pagkilos nito. Oo. Again, hindi pa ho ito sarado, no? Kumbaga may ongoing pa po. Meron pa pong mga ginagawang effort, no? Parang mapag-isa ito. Oo. At dito ho talaga ang pinaka-contentious issue lang kanato ay yung pagpapangalan sa kung sino ba talaga ang dapat na managot. Yun lang ang issue dyan, di ba? Yun lang po naman kasi, no? Kung hanggang saan ba natin dadalhin itong galit natin. Yun lang ho ang kailangang siguro magkaisahan at malinawan. At we respect babalo. Teka muna ha. Tanong namin, ilang taon na ba yung galit ninyo? Since birth? Ilang taon na yan? Tapos, sa tagal ninyo dyan, nagalit-galitan, babalo, may napuntahan ba ang inyong pinaglalaban? 50 years, nagkigsalot kayo dyan, ha? Yan ang tanong namin. Mga bagay na yan. Okay. Meron na kayong sulat ang inyong grupo sa City Mayor's Office para sa mga events na mangyayari before November 30, kanato? Well, yung mga organizers po under the Kilusang Bayan kontra Kurapot ay gagawa po ng kaukulang koordinasyon, kaukulang pagpapaabiso sa mga LGU at sa mga relevant agencies. Of course, hindi na ho dapat gawing stringent requirement o parang kailangan may permit, kailangan may mga ganitong kondisyon kasi hindi naman po yun ang pinakamahalagang usapin dito. Of course, we will po. Ano mahalaga? Wag na ho sanang gamitan tayo ng BP 880. Sasabihin na naman na walang permit at therefore kung walang permit, pwede na naman silang gumawa ng hindi maganda laban sa mga nagpo-protesta, ipatawag yung mga estudyante, isubpina, ay hindi na po tayo papayag doon. Let the people express themselves on November 30. Wala akong dapat na gawing dagdag na rekisito, restriksyon sa malayang pagpapahayag. Right. Malaya pagpapahayag pero bawal sumigaw ng Marcos Design. Kanato, nagsabi ang CID Kababalo. na sila daw ay nagsampa na ng Kababa. demanda laban sa mga rallyista noong September 21. Ano ginawa mo doon, Nato? Tinanggap na official notice dito ang sinumang mga kabataan, 91 daw mga kababayan ang nakakulong pa ngayon dahil parang inciting to sedition at mga kababayan ang ikakaso. Yun Nato, babalo. Tulungan mo yun. youth leaders nakalahok doon sa Luneta. Pasalamat ito sila Nato mga kababayan na natamaan siya ng bato. Kung hindi, makakasali ito sa nahuli mga kababayan. Tapos sasabihin naman, ginigipit kami ng gobyerno. Militar ang demonyo. Militar na naman ang demonyo mga kababayan. Diyos ko Lord. Hindi naman kasama doon sa Mendiola violent protest. Well, sa ngayon po, wala pang formal na natatanggap ang sinuman sa aming mga
kaanib or mga student leaders. Wala pa rin hong natatanggap ang aming mga abogado. Pero ang nakikita namin dito mukhang nakatsyempo talaga itong filing ng cases na ito, lalo na ang mga nature ng kaso hindi na lang BP 880 kundi inciting to rebellion, inciting to Wala nang piyansa mga kababayan. Kawawa naman. insurrection, inciting to sedition. Mukhang ang layo nito ay takutin ang mga tao na wag nang sumama sa November Tapos ang 13. pagbibintangan nila, ano pa? Baka matulad sila din Mga sa Duterte pa. sinasabihan. Nanggugulo Yan po daw. ay ating pong Yun pala, kasamahan nila. tinututulan. Nananato. Gagamitin ang mga kasong ito para takutin ang mga tao, lalo na yung mga estudyante, sa paglahok nila sa November 30. Okay, sige. So kami muling tatawag nato, no? Pati dito nga sa grupo ng trillion peso march. Sana ito si Renato mga kababayan, no? Kasama ito sa makulong na doon sa nanggugulo sa rally. Antay namin yan, babalo. Para sa isang adikain na kung maaring ma-resolve na itong issue na hindi pinagkakasunduan, nang sa ganon, mas maging malakas ang tinig ng ating mga kababayan sa iisa na lamang na rally on November 30. Kanato. Hangad po natin ang pagbubuo ng matibay at malawak na pagkakaisa at madireksyon natin yung galit ng tao doon sa nangyayaring pamamalakad sa ating bansa sa ngayon. So, patuloy tayong magiging bukas at patuloy tayong umaasa na mabuo yung ganoong klase ng malapad, matibay na pagkakaisa. Sige, salamat na marami, Kanato, at muli kami makikipag-ugnayan. Mabuhay ang inyong hanay. Salamat. Maraming salamat po. Thank you, si Kanato Reyes. Siya po Gulong na yan! Mga ang pinuno. Babalu! Si Renato na babalu! Ay nako, ikulong na yan makurakot tapos bawal sabihin mga Marcos resign. Dati-rati mga kababayan, ang bukang bibig nila ha, diktador, mga mga kababayan, mamamatay tao, magnanakaw. Ngayon mga kababayan, protektado nila ang mga Marcos na. Ang hirap nga naman nun, girl. Ang hirap, ayaw girl. mo siguro tukuyin mismo specifically kung ano bang grupo itong ayaw. Doon kasi ito pong trillion peso march na ito, iba't ibang grupo po ito eh. Sabi nga ni Kanato, hindi naman lahat sang-ayon sa ganong kaisipan na magrarally ka, magpoprotesta ka, magsasabi ka ng lahat ng sangkot kasi nagkakaisa sa tema na lahat ng sangkot dapat managot. Bakit kasano si Sara Duterte? Confidential fund na naman. Wala nga kayong ebidensya. Samantalang itong mga kababayan, klaro-klaro na itong flood control na ninakaw. To Lord. Kakaisa doon. Pero yung paghahayag kung sino-sino ang dapat na managot, may pipiliin lang na babanggitin. Hindi naman natin pwede pigilan ng mga kabataan. Kulong na yan. Lahat na yan. Mga hipokrito na yan. Mga hipokrito na yan. To Lord. Sangkot dapat managot. Asa ng Sino ang dapat managot? doon tayo nagka-problema sa kung sino. Secret. Secret yan. Parang gusto ng isa walang papangalanan. Bawal banggitin. Mahirap naman yata Ang pumirma sa budget. Aray ko po. Pero kasi Si Marcos. Jan 35 Pylon, believe kami sa'yo. Kaya nga, pero 50% lang ang believe natin kay Jan Pylon mga kababayan. Dahil pagdating kay Sara, parang kontra din ito kay Sara mga mahirap kababayan. naman yata yun. Hanggang sa rally, di tayo magkasundo. Babalo, di ba? Mga kababayan. Baka naman. Isa lang kalaban Pero, natin eh. Dahil sana kinastigo mo si Babalo niyan. Kanina habang ini-interview mo. Ngayon ka lang parang mga kababayan, parang nagwala. Natapos na ang kausap mo si Babalo na bawal magsabi ng Marcos resign. Sa alyansa. Wag sa naman sana. 2028. Sabi nga ni Kanato, hindi dapat yan ang priority. Ang priority muna yung pagpapanagot dito sa mga magnanakaw. Paano kasi managot yan hanggang andyan pa yan sa pwesto sa bangag? Hindi mananagot yan mga kababayan. Bubulahin lang tayo dyan sa kanilang hiring-hiring. Ay, Ba't talaga ganon namang, nangyari? Kaya patuloy ang pagnanakaw baka nila naman, infiltrated na. Huy! Mga NPA? Ay, Bukas tanungin natin nakakalungkot. yung trillion peso march naman ng mga organizers Oo. sa puntong ito. Although, historically, talaga pong may mga grupo na, alam niyo ho yun,
mga militante, progresibo, pero hindi sila nagkakaisa. Hindi sila makapag-alam. Hindi magkakaisa yan dahil mayroong mga maiitim na mga kababayan, mga hidden agenda. Iba sila ng ideology. Oh, Di ba? basically po, iisa ang ideology ng iba, pero yung personalities. Yan. Yan, dyan nagkakatalo. Iisa ang ideolohiya eh. Oo. Pero ano lang alam nyo kung saan sila nagkakaisa mga kababayan? Sa pagpapanagot kay Duterte. Hindi makamove on sa mga Duterte. Diyan sila nagkakaisa. That is the same people mga kababayan na mga nagrarally dati nung panahon ni Tatay Digong. Kaya hindi sila confused sila ngayon. Hindi Lalaban ba? sa korupsyon. Iisa ang adhikain May para sa bayan. mabago sa sistema. Pero yung personalities, may mga history sila. Oo, kumbaga, galit kami sa magnanakaw. Pero, ito lang muna banggitin natin. Bawal na muna yung isa. Ito lang muna tayo. Okay. Naku, ayaw ng mga Gen Z ng ganyan. Yung mga Gen Z din mga kababayan, marami din mga pinklawan. Lalong-lalo na yung taga-UP. Ay, nako. Pink. Sabi nga ng mga kabataan, lahat ng sangkot dapat managot. Correct. Ang column today, napapanahon din po ni Jairus Bonta, pasahin po natin. Isa pa yan, Ito problema na mga kababayan, Ted Filon. Talagang binibigyan niya ng mga platform itong mga salot sa lipunan, mga kababayan, mga kakaliwa, mga dilawan. Okay ka na sana, Ted. Jairus Bondok na naman, mga kababayan, walang ibang bukang bibigyan, kundi Duterte, Duterte, Duterte. Wala nang ginawang tama si Mga Duterte. kapatid, ang title niya. Investigate officials higher than Zaldi Ko. Yun. Yan mga kababayan, ito. Kabilang yan sa mga makakaliwa. Kapag itong mga makakaliwa, mga kababayan, nakaka-gain siya ng traction, lumalakas sila mga kababayan, nakakapang-recruit sila ng mga bagong miyembro ng ulol sa pamamagitan mga kababayan ng pagsakay sa mga legitimate issues ng bayan. Ito na, sumakay na. Yun na. Kasi po, hindi magagawa ng Saldico na mag-isa ang hindi lahat talaga. ng ito. Maaring may kasama siya yung... Kailangan, yung Speaker of the House talaga mga kababayan. Dapat isali nga sa ikulong na yan, mga kurakot, sa rally ninyo, mga dilaw. Si Boying Rimulya dahil si mga kababayan, si Martin Romualdez, ang ikakaso daw ni Boying is lang. Gross negligence lang daw mga kababayan, animal. Mga tagatanggap, yung kanyang staff, pero hindi maaring si Saldico lang ito. Di ba? So, Di sino ba? po sila? Zaldico et al. Nako, dun sa mga report Marcos! na Sabihin na natin, Zaldico, si Tambaloslos at saka si Marcos. O yan. Pero isa lang talaga, Bangag mga kababayan. Once na bababayan si Bangag, masasakote na yan si Tambaloslos at si Zaldico. sabi kung gaano kalaki nakuha niya. Ako din ako maniniwalang siya lang yun. 22 Para ganun kalakas billion yun. daw Oo. ang cash Hindi daw dahil ICI na mismo nagsabi. na Correct. tinanggap ni Saldi. Si Saldico, mga kapatid, hanggang ngayon, wala pa rin po siya talagang as in kasong kriminal na naisasampa. No, see? Sa Saldico mga kababayan, lokohan. Isalin nyo ng palayasin niya si Boying. Dahil, bakit wala pang kaso? Bayan para maglabas po ng arrest warrant nang sa ganun din po magkaroon na ng proseso sa pagkakansela ng kanyang pasaporte. Mga kapatid, si Saldico may subpina sa ICI na yan. Mayroon din pong imbitasyon o subpina galing po sa Senado. Pero kayo ho ba palagay nyo uuwi pa yan? Wala na, nowhere to Hindi be na. found nga eh. Hindi po ba? Ang sabi nga mga kababayan, baka nagpapalit na ng itsura. Bilyones ba naman ang nakamal mga kababayan? Tamang hindi na po ito umuwi. Mapipilitan po lamang siya na umuwi kung kakanselahin ng kanyang passport. Pati pa kinakansela. Kasi Wala wala kaso siyang travel document. Oo. Kung nasa saan siya, maaari makipag-ugnayan ang Pilipinas doon sa kanila pong doon sa bansa kung nasa saan siya para po siya ay madeklarang illegal alien. Oo. Wala siya kasing travel document. So para siya ipa-deport dito. Oo. Pero kung si Saldico Oo. ay magiging citizen ng isang bansa, Na, delikado? siya kakanlungin Oo. bilang isang citizen, parang si sino to? Arnie Teves? Hindi, Sino may pa? isa. Yung isa si Joma yung Sison. Sa pelikula sa Netflix. Oo. Yung totoong Ang pelikula pala yung binabanggit mo. Hindi, yung Oo, totoo, sino? yung nag-squill tungkol doon sa Saan? Sino? Nasa letter S. Letter S starts with letter S? S? Oo. Snowden. Snowden. Oo. Snow White. Yung maliban kung may kakanlong
Na, delikado. Sinong bansa kakanlong dyan? Baka Netherlands. Dahil si, Jumacal season, kinanlong ng Netherlands. Tado sa kanya. Si Snowden. Oo. Panoorin mo. Hindi mo na O sige, papanood. papanoorin ko. Maliban na lamang kung may kakanlong sa kanya na state, no? Hindi siya mapapauwi. Ngayon, mga kapatid, dito po sa isyong ito, no? Sa lawak, sa dami ng sangkot, parang kung talagang iisipin mo, dapat may kanya-kanyang in charge. Tama naman kahapon si In charge. Ombudsman Remulla. Tama si Diba, Boying daw. Special Task Force. Opo. Paano naging tama yung demonyong yon? Paano naging tama ang Diablo? Ito. Sa infra. Sa Hindi. flood control. Hindi, meron siya sinasabi particular na tututok sa Tama ba yung sinabi niya, Ted Filon, tanong namin, tama ba yung sinabi niya na ang kaso ni Romualdez, grave, negligence lang daw? Tama bang sabihin yun? Sa tingin natin, mga kababayan, kung gayon, wala na. Lutong Macau na. particular na individual. May binabagis siyang ganun kahapon. Kasi nga ngayon, halimbawa, itong sila Villar. Kahapon nilabas Si Manny Villar. Ombudsman. Buds May Boying. mag-iimbestiga doon daw ho sa mga proyekto sa kanila pong lugar o baluarte maging sa Cavite na kung saan may mga lupa daw sila at yung pong mga Bakit hindi imbestigahan ang mga Rimulya? Sige. yung mga proyekto ng gobyerno pabor sa kanilang lupain kagaya po nitong river Project. dike na mga proyekto na kinabang sila Oo. Kumbaga ho ginamit parang ang dating parang river wall no Oo. parang ginamit yung posisyon kasi secretary ka ng DPWH senador pa Ay, nako, wag na yan. Si Boying, mga kababayan, gawain naman ng Boying. Unang-una, yung pagkakatalaga ni Boying, mga kababayan, is part of the corruption. Bending the law. yung nanay mo kongresista pa yung kapatid mo nasa puder kayo Oo. ang iniimbestigahan yang bang pagtatayo ng proyektong yan Sige, kasuhan na. Tapos si Zaldico, hindi pa nga nakasuhan. Nauna pa si Villar. siyahan nitong mga taong ito ng mga Villar para paboran ang kanilang property. Yan po sinasabi, yan specific daw po iimbestigahan niya. Oo. Maliban Specific na, Inuna pa. Panahon pa yan ni sa Duterte. kanila, Oo. ilan pa ang dapat na specific din ay matutukan. Halimbawa, ito pong mga contractor o itong mga asa na si Manlaki. Di po ba? Sinasabi mismo ni Senator Ping Lacson, sabi niya ito nakapirma pa rin sa kontrata, mayor ito Ano na nangyari sa kanya? So wala Nangyari. specific lang din sa lahat ng mga congressman, gobernador, mayor, Tapos ang ICI, mga kababayan, 2 beses na sa Davao City. Pati si Magalong, naki-epal, mga kababayan. Pasali-sali. na mismo nakapirma sa mga government contracts. Yun, mas madali-dali siguro matukoy yun. Specific yun. Maliban po dito, nasa na si Maynard mo? ICI. Hindi na patatawag. Hindi kasama sa ibinatatawag. Asan na? Saan na yun? Di ba yung bagman daw ni Admiral? Asan na siya? Yan po ninyo statement nitong si Bernardo. Roberto Bernardo. Oo. Ito sa kanyang affidavit, klarong-klaro yung bakit. Ba't parang wala? Bakit? Ba't di mo lang nababanggit yung pangalan? Anyari? Hindi ko alam. Nyanyari. Hindi kami Nyanyari. Hindi pa ako naiimbitahan dun sa wine bar niya. Hindi Oo. po ba? Oo. Sandali lang. Para bagang... Sabi nga, babalik tayo dito. Dito ka Sige. nagsimula Okay. Sa column ni Kuya Jarius, investigate officials higher than Zaldico, mga kapatid. Abang-abang po tayo dahil ang sabi nga po ni Ombudsman Remulla, Ay, nako, Ombuds Boying na naman. baka may makulong na bago magpasko. Baka, puro baka. Baka. Pero sabi mo nga, Wala baka. bang kabayo dyan? Sandali lang po. 9:37 pong ating oras. Abangan po sa aming pagbabalik. Pagbabalik, huwag ka nang bumalik. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post comments below.